second half. Second half of May ng ating mga my dear Virgo. Hello my dear, kumusta po kayo mga my dear Virgo? I hope and pray na sa mga oras na to habang pinapanood mo or pinapakinggan mo my dear ang ating reading is nasa mabuti kang kalagayan. Once again mga my dear Virgo, ang gagawin natin ngayon is ang iyong second half of May. This is from May 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So munting paalala lang mga my dear na ang gagawin natin today ay general reading. So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, so let's go na tayo mga my dear. Let's go, let's go, let's go. Silipin na natin my dear ang iyong second half of May. Tingnan natin. Para sa iyong first card my dear is energy ng past. Tingnan natin kung ano meron sa iyong past. We have here the energy of the Nine of Pentacles. Okay, so hindi maganda to kasi naka-reverse siya. Okay? So, nakukuha ko dito, my dear. Subukan natin. As much as possible, hindi tayo kukuha ng clarification. Okay? Subukan natin talagang pigain yung isang card. Okay? So, nakukuha ko dito ang isang Virgo na posibleng hindi makabili ng sarili niyang laruan or parang galing sa payak na pamumuhay. Okay? Galing sa simpleng pamumuhay, nakukuha ko dito na posibleng baka laki kang probinsya or something like that. Naka-reverse kasi siya, my dear. So, ibig sabihin, hindi ka mayaman. Okay? Hindi ka galing talaga sa mayaman na pamilya. Hindi ka nga makabili ng sarili mong laruan. Yun ang nakukuha ko dito, my dear, sa card na to. Kasi naka-reverse siya. Pero kung naka-upright to, maganda to. Kasi energy to na parang sagana ka talaga sa pera, marami talagang pera, ganyan, okay? So, nakukuha ko talaga dito, my dear, is more on talaga yung payak na pamumuhay, no? Yung talagang simpleng pamumuhay lang yung nasa bukid, yung gano'n, yung posibleng gatanim lang ng mga gulay, yun ang nakukuha kong ganyan, my dear. Sa energy yan ng past, okay? And may kinalaman yan sa pera. Once again, my dear, pwede naman akong kumuha ng clarification na card, pero as much as possible, sulitin natin yung energy ng isang card. Okay? Sulitin natin siya, subukan natin kunin talaga yung message na binibigay niya. And yun, 'di ba? Yun ang i-deliver natin. But kung wala talaga akong makuha talaga na message as in totally flat, that's the time na kukuha tayo ng clarification. Okay? So yun ang nakuha ko my dear sa energy ng past. Isang energy ng Virgo na galing sa payak na pamumuhay or simpleng pamumuhay. Okay? May nakukuha akong mga puno, may nakukuha akong mga pananim. Okay? Yun nakukuha ko my dear. Napakasimple lang na pamumuhay. Parang very province na energy, very probinsyana or probinsyano na energy yun na nakukuha ko. Okay. So, tingnan natin, my dear, yung energy, next card will be the energy of the second half of May. Sa mga hindi nakakaalam, yung mismong buwan or yung mismong month ay nagre-release din ng energy para sa atin. But dito sa ating channel, hinati ko, my dear, ang energy. So, energy ng first 15 days and then energy ng second half. And this card is energy, my dear, ng second half of May. Sabi ng second half of May is the energy of the Knight of Wands. Okay. So, may warning sa card na to. Okay? May warning sa card na to. I can feel na parang wag mo munang ituloy. Wag maging agresibo. Yun ang nakukuha ko sa card na to kasi naka-reverse siya, my dear. So, kung meron kang mga bagay na gagawin, pag-isipan mo talaga siya ng mabuti. Lalo na sa usapin ng pera, yun ang nakukuha ko dito. And this is energy, my dear, ng second half of May. So, the second half of May is actually telling you, my dear Virgo, na pag-isipan mo ng mabuti. Ganun na lang, my dear. Pag-isipan mo ng mabuti yung mga bagay na gagawin mo. Clarify natin, okay? Clarify natin kasi parang medyo may gap ng konti sa energy niya, okay? So, paki-clarify, my dear, or paki-clarify mga spirit guide ang message ng second half of May. Paki-clarify, we have here the energy of the Page of Swords. Yes, my dear, pag-isipan mo na mabuti. Pag-isipan mo na mabuti yung mga bagay na gagawin mo, my dear, ngayong second half of May. Okay. So, dun lang tayo muna. Dun lang muna tayo. Let's go na tayo sa second card or third card, my dear. Itong third card is outside energy. Ang tawag ko dito is outside energy kasi energy to ng mga tao sa paligid mo. Okay? So, energy ng mga basta, energy ng outside. This is the energy of
The Five of Cups, okay? So, merong tao, my dear, na I think parang negative siya, okay? Kasi to the point na hindi to earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. I think, ayoko naman sabihin na water sign, pero this is energy of water. So, nakikita ko dito, my dear, na posibleng meron mga tao na parang masyadong highlighted sa kanila, my dear, yung, alam mo yun, parang lapitin ka na, Virgo, wala kaming ganito, wala, alam mo yung puro reklamo, puro emotional, something like that. Parang lulunuring ka, my dear, yun ang nakukuha ko dito. Pero, ang sad kasi na reality ng card na to is, hindi naman siya dapat magluksa kung ano tong natapon na ito. Meron pa naman dalawang cups sa likod niya. So, this is outside energy. So, I will be very careful, mga my dear Virgo, sa mga tao na daing ng daing or reklamo ng reklamo, yung mga ganon. Kasi, kung i-connect natin dito, my dear Virgo, sa energy ng past mo, nakaya mo eh. Nakaya mo na nanggaling ka sa ganitong sitwasyon. Tapos, bakit siya hindi niya nakaya? Bakit siya parang, ang nakukuha ko dito, my dear ha, I will be very specific sa energy. Kasi kaya binibigyan ka dito ng warning na parang pag-isipan mo, magdahan-dahan ka sa mga desisyon mo, kasi baka ma-carried away ka nitong energy na to. May mga tao na parang paawa effect, hindi naman talaga kaawa-awa yung energy, or yes, sabihin natin sige nakakaawa siya mag-deliver ng salita or something, pero sa totoo lang hindi naman talaga kaawa-awa yung buhay niya, or hindi naman talaga miserable yung buhay niya. Ibig sabihin parang meron siyang magagawang paraan para maayos. Ikaw nga nagawa mo ng paraan yung buhay mo, 'di ba? Nabago mo. I can feel na parang nabago mo yung buhay mo, my dear. Parang kumuha ka ng inspirasyon sa energy ng past, 'di ba? Na galing ka sa payak na pamumuhay or something. Kaya parang ito, parang sinasabi, my dear, na hayaan mo, parang nakukuha ko na message dito, parang hayaan mo sila na parang mag-grind, parang solusyonan yung mga problema nila, my dear. Parang gano'n na nakukuha ko dito. Okay? So, tingnan natin, my dear, yung mismong energy mo naman. Okay? Kasi outside energy to. So, tingnan natin, my dear, yung energy mo naman. Energy ng ating mga my dear Virgo, second half of May. Second half of May, energy ng ating mga my dear Virgo. Okay, ito daw. We have here the energy of the Eight of Wands. Okay. Message. Okay, you are receiving messages, my dear. Okay. So, tingnan natin, ka-clarify ko kasi malay ko ba kung anong klaseng message yan, kung email yan or kung ano yan. Ka-clarify natin, of course. So, ano mga messages ang nare-receive ng ating mga my dear Virgo? What kind of messages? And this is also energy, my dear Virgo, of mabilisan, quick change, yung mga ganun, mabilisan na change in life. Okay? The Lovers, control your heart. Okay? You are receiving, my dear, messages na parang control your heart kasi naka-reverse, my dear, yung the Lovers. Okay? So, parang sinasabi dito, my dear, na 'di ba? Kung ikaw ngayon nagawa mong ibangon yung sarili mo sa putikan or naalis mo yung sarili mo doon sa isang lugar o isang sitwasyon na hindi maganda, bakit parang ang nakukuha ko lang dito, my dear, is mag-ingat ka sa mga tao na parang gusto kang hilahin pababa. Okay? Didiretsuhin na kita. Kasi yun ang nakukuha ko dito eh. Be careful ka sa mga tao na gusto kang hilahin pababa, na parang ang gustong mangyari, my dear, is solusyonan mo, my dear Virgo, yung problema nila. Okay? Which is, hindi ko, alam mo yun, parang hindi ko maintindihan. It's really obvious, my dear. Ayan o, hindi naman lahat ng cups ay natapon. Sa Five of Cups, hindi lahat ng cups ay natapon. Pero dahil maarte siya, ayan, nagngangawa siguro siya sa'yo na, ay, Virgo, ganito, ganyan, ganito, ganon. Kasi ang gusto niya, my dear, gawan mo ng paraan. Which is, hindi pwede. Okay? So, control your emotion dito, my dear. Ayan o, sa energy ng love. You are receiving messages, my dear, ngayong second half of May na wag masyado. Kumbaga parang, may mga tao kasi, my dear, na ibinigay mo na yung kamay mo. Gusto pa pati braso mo. Okay, yun ang nangyayari ngayong second half of May. Yung para bang binigay mo na ito, tapos gusto pa hilahin yung buong braso mo. Parang ganon, okay? And naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ng aking lola na may mga tao na, sabi sa akin na parang pag tinulungan ka ng isang tao, dapat pahalagahan mo yung tulong na yon and do not expect na parang lagi kang tutulungan. Pero hindi ganito, my dear, yung energy na yun eh. Yung energy na to, my dear, is posibleng natulungan mo na, pero gusto pang, alam mo yun, gusto pang sagad-sagarin. Parang gano'n na nakukuha ko, my dear, okay? This is energy, my dear, of wag masyado. Parang, di ba, binigyan ka na ng warning na second half of May na pag-isipan mo yung mga desisyon na gagawin mo, my dear, sa mga araw na ito kasi baka maloko ka or baka sa bandang huli ay, di ba,
ma-scam ka or so on and so forth. Ganon. So, tingnan natin for the last card natin mga my dear Virgo is message ng ating message ng ating universe. Okay, the Eight of Cups. Okay, pero naka-reverse siya. Okay? Tingnan, ka-clarify ko my dear ha, kasi supposed to be, ano yan eh. Tingnan natin. The Seven of Swords. Okay, bottom deck of the card is the Ace of Pentacles. My dear, it is a confirmation. Sabi ng ating mga spirit guide over here, my dear. Okay, may mga tao na mapandin lang sa paligid mo, mag-ingat ka. Okay? Posibleng may mga magagandang bagay na nangyayari sa'yo, my dear, sa usapin ng financial at nakikita nila yon. Okay? Basta, you just need to be very, very careful, my dear Virgo, sa usapin ng financial. Nakukuha ko sa card na to na please, wag mo sabihin kung meron ka mga parating na pera or something, kung ano yung mga business transaction mo, just try to be silent as much as possible. Kasi nakukuha ko, my dear, merong mga tao na parang gusto nilang maki-ride on, okay? Parang gusto nilang, ayan o, gusto nilang maki-ride on sa'yo, my dear, okay? Parang dinadaan ka nila sa awa, nagpapaawa effect sila, yung mga ganyan. Kahit hindi naman dapat, okay? Gamitin mo, my dear, trust your intuition, my dear, sa mga araw na ito kasi meron kang, Eight of Cups sa bandang dulo and the Seven of Cups, the Seven of Sword, naka-reverse. So, ibig sabihin, my dear, dito, na parang may mga tao talaga na sinusubukan ka talagang i-deceive. Okay? Sinusubukan ka talaga na parang, alam mo, malihis ka or nililin lang ka, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. So, you need to be very, very careful. Kailangan din, my dear, sa mga araw na ito is alalahanin mo na parang yung mga hirap at sakripisyo mo, my dear, no, lalo na nung kabataan mo, na parang hindi, kumbaga, parang, ang pangit naman, my dear, na ikumpara mo yung sarili mo sa kanya, kung sino man to. Pero minsan, para magkaroon ka lang talaga ng maliwanag na picture or maliwanag na view, kumbaga parang, minsan, kumpara mo yung sarili mo sa kanya. 'Di ba? Kumbaga noon, grabe, halos kamote na lang yung kainin, halos magdildil na lang ng asin, samantalang ikaw, 'di ba? Yan lang naman ang problema mo, magagawa mo naman ng paraan, 'di ba? O kaya nakapagtapos ka naman ng pag-aaral, edukado ka naman, marunong ka naman magbasa, marunong ka naman magsulat, yung mga gano'n. Yun ang nakukuha ko. Kumbaga parang compare sa amin na 'di ba talagang itaguyod pa talaga kami ni nanay, ni tatay, talagang lakarin pa namin yung school ng kalayo-layo. Yung mga gano'n na mga eksena, my dear Virgo, I hope you're getting my point. Pero ang nakukuha ko dito, my dear, there is a tendency, my dear, na pag hindi mo to na control, posibleng magkaroon ng malaking problema sa usapin ng financial, mag-i-start siya sa second half of May. Because of hindi mo na control yung pag-release ng pera. So try to control it. Piliin mo kung sino yung mga tutulungan mo. Piliin mo, my dear, kung saan mo dadalhin yung pera mo. Maging quiet ka, my dear, sa mga marireceive mo, my dear, na pera ngayong second half of May. At kung ano yung mga personal na nangyayari sa buhay mo. Kasi meron mga tao, my dear, talaga na parang, alam mo yun, talagang pa-victim effect or paawa effect. Ganon. Okay? So mga my dear Virgo, yan ang reading mo para sa yung second half of May. Somehow mga my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click my dear ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. Kung napapanood mo to, my dear, sa ating YouTube channel. At kung napapanood mo naman to, my dear, sa ating Facebook page, don't hesitate to like and follow, my dear, ang ating Facebook page. Ganon din, my dear, sa ating TikTok account. Paki-follow na rin po ako sa ating TikTok account. Free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.